Sige na naman po, Manong Guard. Hayaan niyo na po ako makausap si Kent Malvarosa. Tila nawawalan na ng pag-asang pakiusap ni Debbie sa gwardyang nakatalaga sa gate ng malapalasyong tahanan ng mga Malvarosa. Nitong nakaraang mga araw, ay ilang beses na siyang nagtangkang makausap ang lalaking nabanggit pero walang nangyari. Subalit, sino ba mag-aakala na ang Kent Malvarosa na to na naakusahan ng sexual harassment ng girlfriend nitong si Sheena Agcoli? Isang sikat na modelo ganito pala kayaman? At kahit hindi nakikita ni Debbie, ay alam niyang maraming gwardiya na nakadeploy sa loob ng bakuran ng mga to. Napakahirap tuloy mag-set ng appointment para sa isang interview na kailangan niyang gawin dahil kung hindi, ay baka mawalan pa siya ng trabaho. Napakalaki pa ng expectation sa kanya ng boss niyang si Eddie De La Rosa, ang editor-in-chief ng isang magazine kung saan siya nagtatrabaho. Tandang-tanda niya pang mga naging pananalita nito noong huli silang mag-usap. Okay, Debbie. Dahil ikaw nakikita ko may potensyal at dedication sa trabahong to, ay binibigay ko sa iyo malaking assignment na to. Within a month, ay kailangan ma-interview mo si Kent Malvarosa nang sa gayon ay makasulat ka ng isang article tungkol sa kasong ibinintang sa kanya. Pero hindi ba, sir? At parang bulang naglaho tong si Kent. So how can I make an interview with him? I have heard from my source na nasa Palawan ngayon si Kent at doon nagtitigal sa kanilang ancestral home. I want you to go there upang maisagawa ang assignment na yon. Can I count on you? Kaya naman heto ngayon si Debbie at ilang ulit ang nagpabalik-balik sa tahanan ng lalaki at patuloy na nakikiusap sa gwardiya na papasukin siya. Subalit sa malas ay mukhang hindi siya magtatagumpay sa kanyang pakay na ma-interview ang binatang Malvarosa. Mabuti na lamang at pinanganak siyang kakambal na yata ang lakas ng loob at hindi basta-basta umuurong. Dahil kung kagaya siya marahin ng iba na mahina ang dibdib, ay matagal na siyang sumuko at bumalik na lamang sa Maynila. Miss, ayaw naming mawalan ng trabaho. Kaya kung ako ikaw, aalis na lamang ako at hindi na muli pang babalik. Mahigpit ang biling sa amin ng mga amo namin na huwag kami magpapapasok ng kahit sino sa kanilang bakuran. Kaya sumusunod lang kami. Pero wala naman akong... Pwede ba, miss? Naabala mo na kami sa aming trabaho. Kung maaari ito na huli mo punta dito. Iyon lamang at marahas nang isinara ng lalaki ang maliit na pithole ng malaking tarangkahan. Lulugulugong humakbang palayo si Debbie sa lugar na yon at tinungo ang kinakaparadahan ng nirentahang sasakyan. Ngunit, nahintong akmang pagbubukas niya ng pintuan ng kotse na makarinig siya ng malakas sa sunod-sunod na busina. Na mag-angat siya ng paningin, ay nakita niyang paparating na bagong-bagong modelo ng Mercedes Sports. But it was not a powerful vehicle that caught her attention, kundi ang mismong lalaking nalula niyon. Halos natulala siya sa nakita. Ito na yata ang masasabi niyang pinakagwapo sa lahat ng lalaking nakita niya sa tanang buhay niya. Kahit pa kunot na kunot ang noon nito habang nakatingin sa gawin niya, ay hindi nabawasan ang kagwapuhan nito. Kahit saglit lamang niyang napagmasdan ang mukha ng lalaki, ay malinaw na rumihistro sa isip niyang itsura nito. May pangahantong mukha na nagbibigay rito ng maotoridad na anyo, lalo na't may bagay pang paniningkit ang mga mata nito nang sumulyap sa gawin niya. Makakapal ang kilay nito na tinernohan na malalantik na mahahabang pilik. At matangos niyang ilong ay lalong nagbigay rito ng kakaibang aura na talaga namang hindi pagsasawa ang titigan sino man. Higit sa lahat, she was mesmerized na mapadako ang kanyang tingin sa mamula-mula nitong mga labi. In an instant, ay naisip niyang it would feel heaven kung sakaling lalapat yon sa kanyang mga labi. Bigla siyang natigilan na maalalang may pakay pala siya sa bahay na yon. Wait! Umpisa ng dalaga, subalit nanlulumo siya dahil tuloy-tuloy nang pumasok ang sakyan ng lalaki sa loob ng bakuran ng mansyon hanggang sa likuran na lamang yon ng kanyang natatanaw. Ilang saglit pa at napanid na mulit ang mataas sa tarangkahan. Kinabukasan, ay naroroon ulit si Debbie sa harapan ng tarangkahan ng mga Malvarosa upang muling magbaka sakali. Kailangan makaisip na siya ng paraan kung paano makakausap si Kent.
bago pa man maubos ang itinakdang panahon ng boss niya para sa kanyang assignment. Nahinto ang kanyang pag-iisip na maulinigan niya ang tila pagbubukas sa mataas sa tarangkahang bakal. Sa katarantahan ay dali-dali siyang nagkubli sa malalagong halaman na nakatanim sa tagiliran ng daan. Nag-aalala siyang baka masigawan na naman ng mga gwardya roon. Mula sa pinagtataguan ay tanaw na tanaw ni Debbie ang lalaking nakita noong isang araw. Pasakay na to sa sakyan nang bigla tong lumingon sa matandang babae na nasa gawing likuran nito. Manang Cora, hanggang ngayon ho ba? Hindi pa kayo nakakakuha ng kapalit ng hardinerong umalis? Masyado na ho kasing malago mga halaman doon sa likod bahay. Tingnan ko nga ho, parang gubat na. Dinig na dinig niyang sabi nito sa mayordoma. Parang napokaw ang kanyang interes na pakinggan pang lalong pinag-uusapan ng dalawa. Tila nakabanaag siya ng pag-asa na makadaupang palad ang negosyanteng kinakailangan niyang makausap. Mabilis niyang pinagaan ng utak hanggang sa makaubo siya ng isang plano. Hihintayin lamang niyang makaalis ng tuluyan ang sakyan ng lalaki bago siya lumabas mula sa pinagkukublihan. Subalit, ganun na lang ang pagtataka niya dahil sa ginawang paglingon nito sa kanyang pinagtataguan nang lumampas ito roon. Ilang saglit pa'y lumalayo na siya sa lugar na iyon. Ano ulit ng pangalan mo, iho? At saka talaga bang marunong ka sa paghahalaman? Tanong na matandang babae kay Debbie habang pinagmamasdan ang kabuuan niya. Nagpakilala to sa pangalang Manang Cora, ang mayordema ng Central House ng mga Malvorosa. Hindi maiwasan ng dalaga ang bahagyang kabahan dahil baka makahalatang kaharap na tunay niyang katauhan. Bagaman malayo ng itsura niya sa dating Debbie, ay nag-aalala naman siya na baka hindi siya maging ganun ka-convincing sa harap nito. Pagkatapos niyang marinig ang usapan nito at ng amo kanina tungkol sa pangangailangan ng hardinero, ay nagmamadali siyang tumungo sa kabayanan upang humanap ng parlor. Hinayang na hinayang ang baklang gumupit ng kanyang mahabang buhok. Barber's cut pang napili niyang kastilo. Pagagaling sa parlor, ay isinunod naman niya ang pamimili ng ilang gamit ng lalaki, kabilang na rin ang chest binder, dahil kakailanganin niyang tiyak ang mga yon. Kumuha rin siya ng makapal na jacket upang maipagpatong sa kanyang damit nang nasa ganon ay magamit siyang pangkubli sa kanyang malusog na dibdib. Pagdating sa inuupahang apartment, ay kaagad siyang tumingin sa salamin at gusto niya magdiwang dahil halos hindi na niya makilalang sarili. Isa pa uling sulyap ang ginawa niya sa kanyang bagong katauhan bago nilisan ng tirahan. Oh, iho, bakit hindi ka na kumikibo dyan? Untag ni Manang Cora sa kaharap. Naku patay. Dahil sa excitement kanina, ay nakalimutan ni Debbie na mag-imbento ng pangalan. Naalala niyang pangalan ng isang childhood friend. Yun ang sinabi niya. PJ pong pangalan ko. PJ Ramos po. At hindi po kayo nagkakamali. Mahusay po ako sa paghahalaman. Sa katunayan nga po'y ako mismo nagtatanim at nag-aalaga ng mga halaman sa akin tinitirahan. Narito pong iba ko pang credentials. Sagot niya sa pinalaking tinig bago iniabot sa matandang ilang papeles na kanyang pinaghirapang asikasuhin kanina. Kinuha nito yon. Mabilis itong pinasadahan ng tingin ang mga papeles pagkaway ngumiti. Bueno, dahil kailangan na namin taga ng hardinero, tanggap ka na. Pwede ka na mag-umpisa ngayon. Hindi ko alam, pero magaan agad ang dugo ko sa'yo. Kaya natitiyak ko magugustuhan ka rin niya Senyorito Kent at Senyorito Steven. Ayusin mo lamang pagtatrabaho at ginagarantiya ko magtatagal ka dito, PJ. Senyorito Kent at Senyorito Steven? Oo, dalawa sila magkapatid. Mas matanda si Steven kaysa kay Kent. Si Steven ang namamahala ng Hacienda Malvorosa at ang Villa Amparo Resort. Samantalang si Kent naman ang nagpapatakbo ng kanilang steel industry sa Maynila. Wala na kanilang mga magulang, matagal na silang pumanaw. Kung ganun po'y, sige na iho, maaari mo nang ayusin ang mga dapat mong ayusin at na makapagsimula ka na agad sa iyong trabaho. Putol nito. Dahil doon ay bahagyang natigilan si Debbie,
bago tinitigan ang matandang babae. May kutob siyang may alam to tungkol sa kinasangkutang sitwasyon ni Kent. Marahil ay nagpagbilinan na to na magkapatid na huwag magbibigay ng anumang impormasyon tungkol doon kahit kanino. At natitiyak niyang nakahanda si Manang Cora na protektahan ang kapakanan ng magkapatid, kaya hindi na lamang siya kumibo. Sa isip ay pinangako niyang gagawin ang lahat upang malaman ang buong katotohanan tungkol sa kontrobersyang kinasasangkutan ng nakababatang Malfarosa. Nang gabing iyon, ay magpapahinga na sana si Debbie sa kwartong inilaan para sa kanya na makarinig siya ng sunod-sunod na katok sa kanyang pinto. Napagbuksan niya si Martha, isa sa mga maids. Nakilala niya to kanina, 10 ng iba pang kawaksi ng pamilya Malfarosa. Bakit? Ipinatatawag ka ni Manang Cora. Ipapakilala ka yata kay na Senyorito Kent at Senyorito Steven? Ha? Sige. Mauna ka na. Susunod na ako agad. Nagbibihis lamang ako. Nang mapag-isa, ay pilit niyang kinalma ang sarili. Stop trembling, Debbie. Or else, mabubuko ka. You need not worry. Dahil ipapakilala ka lang naman, di ba? Just be natural and everything's gonna be alright. Ilang ulit muna siyang bumuntong hininga bago lumabas ng kanyang silid. Ang daan malapit sa kusina ang kanyang tinungo, papasok sa loob ng kabahayan. Ngunit, dahil abal lang isip, ay huli na makita niyang papalabas na anino. Ay! Bulalas niya. Oops! Why don't you look where you're going? Anong malakas sa tinig. Natagpuan ni Debbie ang sariling nakaupo sa damuhan pagkatapos niyang bumangga sa tila isang solidong pader. I'm sorry, hindi ko. Umpisa niya habang unti-unting iniangat ang paningin. Natigilan siya nang tumambad sa kanyang harapan kung sino ang nakabangga sa kanya. Ang lalaking nakita niya nung isang araw sa harap ng manibela. Ito na marahil si Steven? Nakakunot ang noo nitong lumapit at hinawakan siya ng mahigpit sa braso upang tulungan siya makatayo. Marami pong salamat. Aniya, bago mabilis na binawi ang braso. Hindi niya maunawaan ang biglang pagsikdo ng kanyang dibdib pagkaraan matitigan to ng malapitan. If I'm not mistaken, ay ikaw ang bagong hardinero na sinasabi ni Manang Cora? Anito na pinaraan siya ng tingin mula ulo hanggang paa bago muling ibalik sa kanyang muka na tila ba pinag-aaralan yun. Pilit niyang iniiwas ang paningin sa lalaki dahil sa pangambang baka makilala siya nito. Anong pangalan mo? Maya-maya'y tanong nito. PJ po, PJ Ramos. At that very moment, ay gustong batukin ni Debbie ang sarili sa kanyang pag-stammer. Baka yun pa maging dahilan kung bakit siya mabubuko nito. Pero mabuti na lang at naalala niyang gawing boses lalaki ang kanyang tinig. Okay PJ, kagaya ng sinabi ko kay Manang Cora, talagang kailangan namin ng hardinero. And the fact that you are here means na tinanggap ka na matanda. I always believe her judgment. So I won't go anymore to the preliminaries of looking into your files. Pero inaasahan kong gagawin mo mabuting trabaho mo. Is it understood? Opo, senyorito. At marami pong salamat. Ipinapangako ko pong... Wait, hindi pa ako tapos. Sansala ni Steven. Ay, sorry po. Don't get me wrong. Oo nga't pinagkatiwalaan ka agad ni Manang Cora. But it doesn't mean na pinaniniwalaan ko na rin agad lahat ng sinasabi niya tungkol sa'yo. Lihim siyang napangawi. Ano pong ibig niyong sabihin? Let's just say na hindi pa rin ako gasinong kumbinsido sa impormasyong binigay sa akin ni Manang Cora tungkol sa'yo. Nandito pa rin ang pagdududa, which is normal dahil ngayon lamang naman kita nakita. Although ipinagtataka ko na tila ba nakita na kita, I just couldn't tell where and when. Pinigil ng dalagang sarili na mapakagat labi. Siguro po ako ngayon lamang tayo nagkita, senyorito. Aniya, na
na biglang iniiwas ang tingin sa lalaki. Sa halip na magkomento ay matiim lamang siyang tiningnan ng lalaki. Pakiramdam ni Debbie ay may talas ang mga mata ng kaharap dahil tila tumatagos yun sa kanyang kaluluwa. Kung wala na po kayong sasabihin, senyorito, papasok na po ako sa loob. Bakit? Nitong biglang nagdikit ang mga kilay. Si Manang Cora po. Huwag mo na siyang intindihin. Ako nang bahala magsabi sa matanda that we've met already. May palagi din akong umakyat na sa itaas si Kent, so just meet him tomorrow or some other day. Ganun po ba? Sige po, babalik na po ako sa aking kwarto. Magandang gabi po ulit, senyorito. Aniya, nabahagya pang yumukod. Iyon lang, at hindi na hinintay ni Debbie na makasagot pa si Stephen. Kaagad na niyang tinalikuran to, kaya hindi na niya nakita ng halos mag-iisang linya ang mga kilay nito habang hinahabol siya ng tingin. Bagaman na puyat na nagdaang gabi, ay maaga pa rin nagising si Debbie. Habang naliligo ay pilit na nagsusumiksik sa kanyang isipan ang mga sinabi sa kanya ni Stephen Malvarosa. Let's just say na hindi pa rin ako gasinong kumbinsido sa impormasyong ibinigay sa akin ni Manang Cora tungkol sa'yo. Just what does he mean by that? Could it be? But that's impossible. Napaparanoid ka na naman, Debbie. Malay mo he was just bluffing. Mas makakabuti mag-ingat ka na sa tuwing nakakaharap mo siya. Pagkasabi niyon, ay mabilis nang tinuyo ni Debbie ang sarili bago tinungo ang kanyang cabinet, kung saan nakalagay ang kanyang disguise props para muling maitago ang tunay na kasarian. Una niyang kinuhang mahabang chest binder at ibinalot yon ng ilang ulit sa bahagi ng kanyang dibdib upang magmukha yung flat, nakagaya ng mga dibdib ng lalaki. Isinunod niya ang maluwag na t-shirt na panlalaki bago isinuot ang makapal na jacket. Ilang ulit muna niyang pinagmasdan ng sarili bago lumabas ng kanyang silid.